So guys, ito nga, nagte-tennis na po sila. Hi, Kat. Na nagte-tennis. Tapos yung isa po, nagiging daddy lang. Daddy muna. Are you making a video? Yeah, I'm making the video. RJ, Rafa. Nakita nyo yun? Alex Iala yun. Selena Williams. Serena pala. Ito kami sa high school ni Rafa. At nagte-tennis sila. Free lang dito guys. Mga ano kami. Newbie. Ito yung aming bag. Ito yung aking raketa. O, ito na nga guys. Nandito na po kami situation. Magiging ano to, tennis plus picnic. Ito ang aming weekend. Ay, naku, tumalun. Tamad na ako tumakbo. Nakakatamad tumakbo. Pagod na. Hey! Hi vlog. Say thank you for subscribing. Thank you for subscribing. Yay, 1K already. Happy 1K. You asked for $100. $100. Oh my God. So guys, ito po. Anong ginagawa nyo rito, kabayan? Nandito po kami para kumain lang. Kasi Nag-exercise po kami, tapos kakain kami. ako na may mag-ano. Oh, meron daw pong papasta. Dahil may 1K na dito. Ayun. Oh, may pa-pizza po tayo. Yay! May pizza. Kala ko may paraffle ng Amazon gift card. Sunday, happy Sunday guys. Happy Sunday, Han. Happy Sunday, guys. Happy Sunday. Please like and subscribe and comment your opinions po. Mhm. I-reach out namin. Tara na. Let's go. Let's go. What? Where? We're glamping. Glamping na lang, glamping. Camping. Hi! Look at Ano na, my Eri? Ano channel. masasabi mo, boss? So I am 120. Sana all daming utang. Ayan ang soft drinks, oh. Hi! I am 120. Hati-hati na lang. Hi! Say hi to my vlog. Hi! I am 150. Starbucks and welcome to Hi! welcome to my channel. Yay! She's not a pretty girl. Hello guys, welcome to Sam's Club. Oh. Sa Sam's Club kami guys. Gusto niyang TV. 727. GC. Extra sheets. Extra. Hello guys, welcome sa Team Tennis Vlog. Nasa Sam's Club kami guys. At shout out kay Ralph sa pagpapahiram. Alam mo na yan. Ano guys, maghahanap lang kami guys na ano. Ito kailangan namin gift card. Maghahanap kami ng gift card. Ito na Disney. Kailangan namin. Itong ano lang. Ito guys, so tingnan nyo. Worth na $500 na gift card ng Disney. Ito lang ha. $16 yung tipid. Tapos yung $20, 25. Magkano siya? 23. Kuha pa akong isa. Ito. Nag-card pa kami guys, pero ito lang bibili namin. Yan nga. Wait lang, wait. Yun guys, nag-card kami. Titingnan kami ng mga pang-camping guys. Kasi magka-camping na naman kami. Pero one time lang ata for this season. Mga niyo yun. Mga camping chairs. Ito. Ito. Ah!
Dito nila. Guys, may sushi dito. 14. Kuha ka nga. 20 pieces. Kahit ano. Ang gusto mo rin. Ito spicy California roll, oh. Kuha tayo sa... Mahilig kami sa sushi. Kuha ng ano, chopstick. Ano to? What's this? This is salmon. Yeah. Okay. Hello guys, bahay na kami. Di na kami masyadong nagtagal doon sa Sam's Club kasi guys, may pasok pa si RJ ng 2:30 p.m. So, time check ay 1 p.m. na. So, doon lang talagang pinuntahan namin is yung pagbili ng gift card ng Disneyland kasi meron kami pupuntahan. At soon, makikita nyo guys, magpe-prepare kami pupunta sa longest road trip ng aming buhay, family. At, ayun, makikita nyo yun. Samahan nyo kami mag-enjoy for that day. This coming August na yun guys, yung trip na yun. So, don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. Salamat po sa mga patuloy na nagsusuporta sa amin at nagsusubscribe at nagla-like at nagko-comment sa mga videos namin. Continue coming guys. Thank you at hooray, 1K na tayo. See you! Hello guys! Good morning! Welcome again sa Team Perez Vlog. At ngayon, ay share ko lang sa inyo na galing ako sa shift. Post-shift ko na ngayon. Kakarating ko lang sa bahay namin. At nandito ako ngayon sa Maryland. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin ulit, papakilala ko lang. Ako si Ma'am Marian or Nurse Marian na nagtatrabaho dito sa Amerika, dito sa East Coast sa Maryland. At isa akong ICU nurse. At 3 years na kami dito sa US. Yun guys, i-share ko lang yung na-appreciate ko dito sa yung work relationship dito sa Amerika na i-compare ko lang sa mga bansa na napagtrabahuhan ko dati as like a long time nurse na I've been working in this profession for 16 years roughly, magsa 17 years na this year, matanda na ako guys. At na-appreciate ko lang talaga na kwento ko na muna. Gusto ko lang talaga sa inyong i-share kung ano yung nangyari. Kasi ganito yun guys. Sa culture dito sa US, alam nyo naman na we have freedom to speak up. And I-encourage sa Amerika na kung meron kang hindi ka masaya sa nangyayari sa'yo, at lalo na sa workplace, pwede mong i-voice out yon or mag-speak up ka in the proper channel kung paano mo siya i-approach, paano mo siya i-deal professionally. So, ganito yun. Sa unit namin, dito sa work namin, hindi ko nababanggitin yung hospital para sa HIPAA, no? Sa protection ko din naman, as my privacy. Kasi sa amin, minsan talaga may mga times na hindi ganun ka-busy yung unit sa ICU. Though 49 beds ang ICU namin. At maraming nurses na pumapasok, mga per shift nasa less than 40 nurses ang nagtatrabaho kasi 1-to-1, 2 patient, minsan 3. At nakaraan na nagtrabaho ako last Monday and na pull out na ako. Sa atin ang tawag floated, pero dito kasi hindi, na pulled ka na. Parang meron kaming call na eto, you worked in this area so you're pulled. Hindi po pwedeng float. Yung term kasi yung pag float, pull na parang kung saan ka pumupunta, merong specific nurses for float pull term. Pero kami, tinatawag namin na you are already pulled out in this unit. So, sa ICU namin, meron kaming step down ICU or yung tinatawag namin na 2T. Yung IMC level of care na siya na
dating ICU patients, tapos na downgrade, inilagay sa side namin. Pero nasa ano lang sila, yung mga nurses na nagtatrabaho doon, meron 3 to 4 patients at a time. At meron ding unit sa 3rd floor na ang IMC talaga din, IMC level, intermediate care na unit na nagko-consist ng, siguro hindi ko alam kung mga 30 beds din yata yun, I'm not so sure. So, na-pull na, at alam mo yun, nag-work na ako sa 3 to 4 patients, even doon nasa unit namin. Yun yung mga na parang ayaw namin doon kasi ang busy doon, tapos 3 at 4 patients ang nandun sa'yo, hawak mo, tapos mga gising yung pasyente, yung mga nagwi-withdrawal, delirium patient, nandoon yun, yung mga ayaw mong pasyente as a critical care nurses, as a mga floor nurses. Tapos, nag-off ako. Then, after 2 days, bumalik ako, pinull out na naman ako. So, para sa akin, hindi ganun yun eh. Hindi siya maganda. Meron kaming, policy na sinusunod na kapag na-pull na yung nurse, hindi na siya mapupull uli. Depende na lang kung sino yung mga present na duty na na-pull lang mas na later sa'yo. So ako, sinabihan ako nung dumating kami during huddle, sabi ko, ba't pull na naman ako, kakabalik ko lang galing off before I have my day off, na nasa intermediate care na ako, sa IMC na ako. Ba't na naman ako? So sabi nila, ay kasi ganito ganyan. Yung pala, hindi pala updated yung pull list. Tapos ang akala nung assistant manager namin saka yung charge on duty, na valid na kung ano yung last kong na duty a month ago na date na nagtatrabaho ako sa IMC level of care, yun pa rin yun, hindi na update. So syempre sumama yung loob ko, tapos hindi naman todo sumama yung loob, yung parang syempre na na frustrate ka lang na ganun. So anyway, umakyat pa din ako sa 3rd floor kung nasaan yung pinull out na naman ako. Tapos sobrang hindi ko kaya na hindi ko i-voice out yung concern ko, kasi nga ini-encourage kami na if you're not satisfied with what happened, you need to speak up. So nag-email ako kasi kailangan nilang malaman na hindi po pwede yun, kasi madalas nangyayari yun sa unit namin na hindi pala na-update ng mga gumagawa ng staff allocation, yung mga list na yon na kung sino yung mga na-pull out. So, ang ginawa ng assistant manager ko, nag-email back siya, then, duty din kasi siya nung time na yun eh. Tapos, alam niyo yun, after some time, umakat siya dun sa 3rd floor at nag-sorry siya sa akin, nag-apologize siya personally. Alam mo yun, nakakaano din na okay, nainis ako, pero yung effort niya na umakyat at mag-reason in front of me and say sorry na, and admit that they have lapses on that, hindi nila naayos, hindi sila nag-verify. Na-appreciate ko yun, guys. Sobra. Parang never in my career na may nag-admit na mas higher up sa akin na nagkamali ako, na mag-apologize ako sa'yo. And it doesn't mean na porkit hindi ko narinig yung reason mo na 2 days ago ay na-pull out ka pa lang, ako na yung masusunod, yung siya na yung masusunod. Nakaka-appreciate, no? Sana ganon. Kasi sa ibang experiences ko, pag manager talaga eh. Yung alam mo yung leader talaga sila, medyo mas bossy. Dito, pwede mo talagang siya approach, hindi mo siya natatawaging ma'am, sir. Yun yung nakakatuwa. Lalo na minsan, guys, ini-encourage nila na you talk to each other in a professional way para masort nyo na yung mga bagay na may gusot kayo. Sana ganon din sa sa Middle East, kasi iba eh. Hindi magsusorry yung mga mudira doon sa'yo, mga mudir. Hindi magsusorry sa'yo na may pagkakamali sila. Maninindigan sila sa gusto nila. Pero let's stop muna yung mga comment ko. Pero at the end of the road, tinapos ko na lang din yung shift ko dun sa ibang unit para lang wala nang masay. At inayos na nila yung pull list. At hopefully,
na represent ko yung mga katrabaho ko na nagkaroon ng mga issues na napupull out sila kasi sa mga inconsistent login ng mga dates ng mga pull out nurses. So yun lang, sana naintindihan yung kwento ko. So see you sa next vlog. Huwag kakalimutan, like and subscribe. Bye!